Chen, tinutulan mo ang Angkan Joe. Nakakapagod na ba ang mabuhay? Binata Zap, isinapalad mo ang pamilyang Lee at pinabaunan mo ako ng malaking utang. Aminado ako. Ngunit hinihiling ko lang na, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Tiyak kong babayaran ang utang na ito. Nang buo. 100 milyon yan. Kahit ibenta mo ang Grupo Lee, hindi mo yan mababayaran. Bakit hindi sumama sa akin? Hindi ka lang makakaalpas sa utang. Gagawin ko pang matatag ang pamilya Lee, at paiiwin ang inyong pangalan. Chen, nababaliw ka na. Sino ang nag-utos sa iyo? Mahal, huwag mo siyang pansinin. Ang 100 milyon na ito, may paraan ako dito. Mag-isip ka ng paraan. Kahit 100 milyon, wala ka. 100 piso nga, wala ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Nasaktan mo si Binata Zhu. Gusto mo bang ang buong pamilya Lee ay mabaon sa hukay kasama mo? Huli na. Isang manugang lang ng pamilya Lee ang nagmamalaki, dalhin ninyo siya. Chen, nakikipagsalungat ka sa pamilyang Joe. Sawa ka na ba sa buhay mo? Tumahimik. Zolaizi, nakalimutan mo na ang pagtrato sa'yo ng pamilyang Chen. Ang ginawa namin para sa'yo noon. Lumipas na ang panahong iyon. HM. Matagal nang naglaho ang pamilyang Chen. Ngayon, ang Guangfu ay nasa kamay ng 4 na dakilang pamilya. Akala pa rin niya, siya ang nasa itaas. Para bang siya pa rin ang binatang Panginoon ng pamilyang Chen. Kailangan siyang pukawin ng katotohanan. Nangangarap pa ring maging iyo, binatang Panginoon. Makinig ka. Ikaw ngayon ay isang manugang na lamang. Walang silbi, hindi mo nga makontrol ang sarili mong asawa. Zolaizi, lalabanan kita ng buong lakas. Ha. Tingnan mo siya. Mukha ba siyang aso? Chen, hindi mo ba gustong malaman kung bakit biglang naglaho ang pamilyang Chen? Sasabihin ko ang totoo. Ito ang kahihinatnan ng pag-alipusta sa pamilyang. Ang pwesto mo ay akin na ngayon. Ha. Bilasin mo, lumabas ka na. Ha. Nagpadala rin ako ng tao sa nanay mo. Zolaizi, walang utang na loob. Pusong bato. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Parusa ng Diyos. 4 na dakilang pamilya ang naghahari sa Guangzhou. May suporta ako ng 4 na dakilang pamilya. Sino ang maglalakas loob na gamulo sa akin? Ang babae mo ay akin na simula ngayon. Dilat ang mga mata mo at panoorin mo. Nakalimutan ko. Wala ka ng pagkakataong makita pa yan. Ha. Tatlong libo taon na ang nakalipas. Ang pamana ng Chensuan Medical Immortal ay naisaaktibo na. Ang lihim na sining ng yin at yang, mga himala ng sansinukob. Pag-aralan mo, manahin ang dakilang daan. Ito ay X-ray na paningin. Gising ka na. Ayos ka lang ba? Lihim na sining ng yin at yang, mga kababalaghan ng sansinukob. Pag-aralan mong mabuti, manahin ang dakilang daan. Chensuan Ju. Ito ang pamana ng mga Chensuan Medical Immortal. Mabibigyan ko na ng hustisya kayong lahat. Ngayong gising ka na, huwag ka nang magpanggap. Magmadali ka nang lumagda ng pangalan mo. Ano ang ibig sabihin nito? Ano pa ba ang ibig sabihin nito? Nasaktan mo si Binatang Zhou. Huwag mong isipin na hihilahin mo si Luoxi. Magmadali ka nang lumagda ng diborsyo, bago maningil si Binatang Zhou sa pamilyang Lee. Yan ang ibig ni Luoxi. Sabi ni Binatang Zhou, basta umalis ka sa pamilyang Lee, si Luoxi ay magiging asawa ni Binatang Zhou.
Pagkatapos, wag mo nang banggitin ang 100 milyong utang. Buong pamilyang Zhou ay magiging pag-ari na niya, isang walang kwentang tao, isang mayamang binata, kahit nga alam kung sino ang pipili. Sabi ni Ginoong Zhou, basta't umalis ka sa angkan ng asawa ni Ginoong Zhou si Luoxi. Pagkatapos, kalimutan na ang utang na 100 milyon. Buong angkan ng Zhou, lahat ay magiging ari-arian niya. Isang walang kwentang tao, isang mayamang binata, kahit bobo alam kung sino pipili. Alam ng lahat sa Guangzhou na si Zhou Laizi ay halimaw na may mukhang tao. Gusto mo bang mahulog si Luoxi sa apoy ng Zhou? Katawa-tawa nga naman. Pinsan ko si Luoxi. Paano ko siya sasaktan? Bakit papayag kang? Giliw na giliw si Ginoong Zhou kay Luoxi. Pag nagpakasal sila, pakikitunguhan siyang mabuti. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa kanya. At saka, ang pagpapakasal ni Luoxi sa'yo, isang walang kwenta. Ang tunay na paghulog sa apoy. Bukod sa paghila sa angkan ng Li pababa, ano pa ang kaya mo? Ikaw, tigilan mo na yan. Pirmahan mo na ang kasunduan. Umalis ka sa angkan ng Li. Noong umaangat ang angkan, kayong lahat ay nakikiusap na magpakasal ako. Ngayong bagsak na kami. Desidido kayong maging walang utang na loob, kalimutan ang nakaraan, pumirma ka na para makalayo ka ng buhay sa Guangzhou. Kung hindi, noong una, si Matandang Li ay lumuhod para pagbigyan ang kasalang ito. Kung hindi dahil sa kanya, sino ang maglakas loob na paalisin? Ako mismo. Ginang, Chen, 3 taon kang libreng kumain at uminom sa pamilyang Li. Ngayon, panahon ng magbayad ka. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Umalis ka na sa pamilyang Li. Ginang, gusto mo rin akong paalisin. Huwag mong kalimutan. Noong araw, ang pamilyang Chen ay nasa rurok ng tagumpay. Ikaw ang nagmakaawa sa tatay ko na iayos ang kasal natin. Gaano man kasikat ang pamilyang Chen noon, hindi na ngayon. Ang ajal ang walang pakpak ay tulad ng manok. Ginang, hindi ba taksil at mapagkunwari ang pamilyang Li kaya takot sa karma? Sa huli, ayaw mo pa ring umalis dahil nasanay ka ng mabuhay ng libre. Ikaw, 3 taon kang libreng kumain at uminom sa pamilyang Li. Ngayon, panahon ng magbayad ka. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Umalis ka na sa pamilyang Li. hindi ba't nagkukunwari ka na namang biktima? Si Hao Luo ay nasa pamilyang Li din. Bilang manugang na nakatira rito sa loob ng 3 taon, hindi ka pahihirapan ng pamilyang Li. Pirmahan mo ang kasunduan at bibigyan ka nila ng mga benepisyong ito. Manugang, narinig mo ba ako? Ito ay Bayaw, naglalaro ka sa kamatayan. Ngayon, magbayad ka at umalis. Oh. Siguradong patay kang aalis dito. huwag kang mag-alala, Ale. Mas mamamalagi ang buhay ko kaysa sayo. Anong lakas ng loob mo, ang tapang mong laitin ang Ale? Chen, ano ba ang balak? Maghain muna tayo ng pera sa kabilang, baka sakaling wala siyang magastos. Pag nagkagulo sa impyerno, nakakalungkot isipin. Sa huli, ang phoenix na walang pakpak ay kawawa. Bayaw, ang kapal mong sumumpa sa akin. Huwag kang magalit, Ale. Baka magka-atake ka sa puso sa init ng ulo. Maagang sumiklab, at mamatay ka bigla. Ano pang hinihintay mo? Hulihin niyo siya. Al. Ginang. Walang kwenta. Hindi ko maliligtas si Ginang. Gigibain ko ang ospital nyo. Totoo ba? Nakuha ko na ang himalang lunas. Iuwi muna si Ginang. Ginang. Ginang, kumusta ang pakiramdam mo? Masaya ako. Dahil sa aking pagsisikap, nakakuha ako ng himalang gamot. Maalaga ka. Di tulad ng iba. Magpaumanhin ka. Mahal, siya ang naguna. Nangangahas ka pang magsalita. Magdali ka at humingi ng tawad. Pero, Humihingi ako ng paumanhin. Nasaktan mo si Binatang Zhou at nalugi ang pamilya Li. Wala kang pagsisisi. Ikaw pa ang nagkasakit kay Gina. Nais mo bang gibain ang buong angkan namin? Ikaw ang may kagustuhan. Lumuhod ka't humingi ng tawad o gusto mong palayasin sa angkan Li? Ginang. Paumanhin na po. Ginang. Hindi sinasadya ni Chen. Patawarin niyo na po siya. Bigyan niyo siya ng pagkakataon.
Maliit ang aming angkan Lee. Di kaya ng ganitong manugang. Ngayon din, tapusin natin ito. Subalit, Lee Luoxi, huwag mong limutin. May utang pa ang kumpanya kay Binatang Joe na 100 milyon. Nais mo bang ang grupo Lee ay mapasakamay ni Binatang? Ginang, isasangla ko ang mga ari-arian para makalikom ng pondo para sa pagkakautang na ito. Ang pagbenta ng bahay, hinding-hindi. Ang pagbibenta ng tahanan. Ang matanda at ako ay nagtiwala sa kaya ipinagkatiwala namin ang buong kumpanya. Pero sa panahon ng pamamahala mo, nawalan ang angkan Lee ng bilyon-bilyon. Binibini, kung hindi sa panlilinlang isaw, paano ako? Makikipagtalo pa, kung iniwan mo agad ang walang kwentang ito, at napangasawa ang angkan, di sana nasawi ang angkan Lee. Salamat kay Ayan na gumastos ng milyon, para sa mahiwagang race eta, na tanging lunas sa lihim kong karamdaman. Mula ngayon, kay Lian mapapasa ang kumpanya, para hindi mo masira. Pero ako palagi ang naghahandle ng kumpanya. Pinsan, ang tagal mong namuno, oras na para magpahinga ka. Huwag kang mag-alala, gagawin kong yumaman ang kumpanyang ito. Tungkol naman sa'yo, pag napangasawa mo ang Angkan Zhu. Isang gabi lang kay Ginoong Zhu, sapat na kita para sa Angkan Lee. May tuturing itong, dagdag na ambag mo sa Angkan. Gago ka. Naglakas ka ng loob ako ipaluwi. Gustong pumalo? Sige na, kailangan pa ba ng espesyal na araw? Lahat para lang makamkam ang kapangyarihan. Walang pakialam sa kaligtasan ni Binibini. Nagbigay pa ng peking gamot. Dapat meron pang 3 buhay si Binibini. Pero sa pag-inom nito, tiyak siyang mamamatay. Ano? Nagsasabi ka ng kalokohan. Binibini, gumastos ako ng milyon para sa reseta. Para lang makuha ito. Paano ito naging peke? Isang manugang ka lang. Naglakas loob pang magsalita ng gamot? Chen, kung magwawala ka pa, at mambabastos ka, tawagin ang mga tauhan, palayasin siya. Hindi mo na kailangang paalisin ako. Aalis ako sa sarili kong kagustuhan. Pero kapag lumabas na ako sa pintuang ito ngayon, kahit lumuhod ka pa at makiusap sa hindi na ako muling mananatili sa pamilyang Lee. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ginang. Sabi ni Binatang Zhu, walang panganib. Chen, ikaw ang may gawa nito. Manugang, iligtas mo ako. Sagipin, napaalis na ako sa pamilyang Lee. Bakit ko ililigtas ang sarili ko? Maghanda na lang kayo sa libing ko. Mabuting manugang. Basta iligtas mo ako. Ikaw pa rin ang mabuting manugang ng aming pamilya. Paumanhin, ayoko nang manatili sa pamilyang Lee. Ako bilang binata, ayaw ko nang manatili pa. Chen. Patas ang trato sa akin ni Gina. Hindi imposibleng iligtas siya, pero ang problema ay si Zulaizi. Papuntahin ko na ang tao para tanggihan si Binatang Joe. At mula ngayon, huwag nang banggitin ang divorce. Ang Lee Group ay mananatili sa pamamahala ni Luoxi. Mabuting manugang, iligtas mo ako. Kung ganot, ililigtas ko ang buhay mo. Naniniwala ako sa lakang ina, natutupad sa pangako niya. Kailangan pa ng ilang sesyon ang karamdaman, baka maulit ito, at lalong maging mapanganib. Hindi naman sisira ng lakang ina ang kanyang salita. Siyempre hindi. Yamang nangako ako. Dapat itong tuparin. Ipadala ang utos. Gumawa ng peking gamot si Lian para saktan ang lakang ina. At ginawang pasista si Chen. Palayasin agad sa pamilya. Lakang ina, ginagatungan ako ni Chen. Siya ang may gawa nito. Ay, Lee Luoxi, itatapon mo ang sarili mong pinsan dahil sa isang walang kwentang manugang. Lakang ina, iniligtas ka ni Chen at karapat-dapat na manugang ng Angkan Lee. Ang asawa kong si Chen, Bagamat walang silbi, ay akin pa rin siya. Hindi ko papayagan ang pang-aapi sa kanya. bumalik ang masamang palatandaan, bumaba na ang kahalili ng makalangit na banal na manggagamot. Hanapin siya kahit anuman ang kapalit, kahit ano pang sakripisyo. binibining siya. Nag-alok ang pamilya siya ng 30 milyon para kumuha ng kilalang doktor para pagalingin ang lolo ko. Ngunit nang ahas kang dayin kami, gamit ang basurang ito para sa maliit na gantimpala, anong lakas ng loob mo? Sinasabi mong ang matriarch ng pamilyang Lee ay gumaling sa malubhan niyang sakit sa gamot na ito ilang araw lang. Ang gamot na ito ay licorice na ibinabad sa likidong ginto. Lian, alam mo ba kung ano ang likidong ginto? Tubig dumi. Naghahanap ka ng kamatayan, pinakain mo ng dumi ang lolo ko. Mga gwardya,
Painumin siya hanggang umayaw. Chen Chen, binibining siya. Si Chen Chen. Chen Chen. Tama. Nang lumala ang kalagayan ng matriarch, sinabi niyang ang gamot na ito at acupuncture niya raw, kayang pagalingin ang kahit anong sakit. Awa, binibining siya, nadaya rin ako niya. Saang ospital galing si Chen Chen? Hindi ko siya kilala. Siya ang manugang na nakatira sa pamilya na walang pinag-aralang medisina. Walang training, pero napagaling ang malubhang sakit ng matriarch, Lian. Mangangahas ng mandaya ulit. Binibini, kahabagan nawa, wala siyang kaalaman noon kung saan siya natuto ng akupuntura. Ang matinding kalagayan ng matanda ay hindi gagaling. Siya mismo ang gumaling sa kanya. Kung hindi ko siya pagtitiwalaan. Kung manggahas kang magsinungaling muli, baka mawala ang ulo mo. Binibini, bawat salita ko ay katotohanan. Kung magsinungaling ka, daranasin mo ang parusa ng langit. Kautosan ng langit, kung isasangkot ng kasinungalingan mo ang angkansiya, hinding-hindi lang langit ang parurusahan sa iyo. Ilabas agad si Chen Chen. Kung mapapagaling niya ang lolo ko, bibigyan kita ng 10 bilyong dolyar ng US. Kung hindi, papalubluban ko ang buong pamilya mo sa patibong. Binibini, alam ko kung nasaan siya. Dadalhin kita roon kaagad. Binibini, narito nga talaga si Chen Chen. Ikaw pala si Chen Chen, sumama ka sa akin. Binibini, may nakikita akong pangit sa kapalaran mo, at maitim ang iyong noo. Mukhang meron kang, malubha. Ikaw. Binibini, medyo irregular ang pulso mo. Gusto kong suriin ito. Ano bang problema nito? Kung hindi mo masasagot ng maayos ngayon, babasagin ko hita mo. Binibini, normal ang ki at dugo mo, pero mababa ang hormone levels mo. Mukhang hindi ka pagpapalain ng anak. Baog ka, tama ba ako? Anong ipinagmamalaki mo? Nagpasuri ka na siguro ng palihim, di ba? Lahat ng sikat na doktor ay kinonsulta na ng pamilya siya. May solusyon ka ba? Meron ako. Huwag mo akong ituring. Na tulad ng mga peking doktor, hindi ako katulad nila. Ako na ang bahala. 3 injection lang. Gagaling ka na, Binibini. Huwag kang maniwala sa sinungaling. Walang mawawala kung subukan. Ito mismo sinabi mo. Kung talagang kaya mo, lunasan ang sakit ko. Mula ngayon, ikaw ay VIP ng pamilya siya. Kahit hindi ka gumaling, ibibigay ko. Sandali lang. Sabi ko kaya ko. Hindi ko sinasabing gagawin. Huwag mo akong lokohin. Sasama ka ba o hindi? Binibini. Dapat marunong kang makinig kapag nagpapagamot. Ayaw sumama. Wala kang choice. Balihin ang hita, kahit Taiyang Zuan Technique. 3,000 taon na ang nakaraan, ang bantog na Taiyang Zuan Medical Immortal ay biglang pumanaw. Ngayon ang pamana ay muling nagpakita. Sia Group na si Siake, nagpapugay sa Binibining Chen. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Parusahan niyo ako, Binibining Chen. Kahit papano may pagkaunawa ka. Kailangan kong maghatid ng pagkain sa asawa ko. Wala akong oras para parusahan ka. Binibining Chen, pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Anong nangyari sa lolo mo? Ilang araw na ang nakalipas. Bigla siyang damyugaw ang bibig at nawalan ng malay. Hanggang ngayon di pa siya nagigising. Lahat ng sikat na doktor ay kinonsulta namin pero walang mahanap na. Dahilan ng kanyang sakit. Pakiusap Binibining Chen. Tulungan niyo siya. Gutom pa rin ang asawa ko. Wala akong oras sa mga walang kwentang bagay. Binibining Chen, kung may iligtas niyo ang lolo ko, kahit ano ang hilingin niyo ay ibibigay. Hindi ako interesado. Binibining Chen, handang ibigay ng aming pamilya, isang mansyon sa Guangfu, 10 mamahaling kotse, at dagdag na 10 bilyong dolyar. Pakiusap, tulungan niyo ang aking lolo. Binibining Chen, kung may iligtas niyo ang lolo ko, kayo ang magiging tagapagligtas ng aming pamilya. Kahit anong utos niyo, susundin ko. Luo Shi. Pagdating sa kapangyarihan at kayamanan, yang walang kwentang lalaki, paanong maihahalin tulad kay Binibining Joe? Hindi man lang sila magkasing level. Umalis ka na sa kasal na ito agad-agad, at pakasalan mo si Binibining Joe. Lola, si Chen Chen ang nagligtas ng buhay mo. Huwag tayong maging walang utang na loob. Anong kalokohan? Kaming pamilya Li ang nagpalaki sakyang libre sa loob ng 3 taon. Ang pagligtas sa akin ay utang niya sa amin. Ito, Malaking problema ito. Ginoong Li. Mga kumpanyang madalas makipagtulungan sa atin. Maraming kumpanya, biglang nagbitiw sa kontrata. bakit biglaan itong nangyari? Sabi nila, utos ito ni Binibining Joe. Binibining Zhao.
Naku, delikado Ginoong Lee. Anong gagawin natin? Tinak ang website ng kumpanya natin. Ang lugi natin ay lumampas na sa 1 milyon. Desididong pinapatarget tayo ni Binibining Joe. Ginoong Lee, grabe, lubhang masama ito. Sinusubukan tayong itulak ni Binibining Joe sa landas ng kapahamakan. Paano mo nasasabi yan? Lola, ito'y malinaw na pagbibigay sa pamilya Lee ng pagkakataong muling mabuhay. Binibining Joe, Ginoong Lee, binigyan na kita ng panahon. Ang perang inutang mo, dapat bayaran na ngayon, hindi ba? Binatang Zhao. Ang perang ito, hindi ko pa ito nahahanda. Nagbibiro ba ang angka ninyong Lee sa akin? Malinaw na nakasaad sa kasulatan ng iyong pagkakautang. Baka naman, gusto mong magkautang ng walang bayad? Binatang Zhao. Sa kasalukuyan, ang pamilyang Lee ay makakapag-ipon lamang ng 30 milyon. 30 milyon? Parang binabaliwala mo na lang ako? Ngayon, bayaran mo ang utang, o kaya'y isang laang kumpanya. pakiusap, huwag po kayong magalit Binatang Joe. Bigyan pa po ninyo kami ng kaunting panahon. Talagang. Tama na ang kalokohan. Gaano na bang kahabang panahon ang ibinigay ko? Ang perang ito ay dapat kong makuha ngayong araw. Kung hindi ninyo mababayaran, ibigay na lang ninyo sa akin ang kumpanya. Binatang Joe. Ngayon ay isasangla ko lahat ng aking ari-arian. Makakapag-ipon talaga ako ng 100 milyon. Pakiusap Binatang, bigyan pa kami ng isang araw. Binibining Lee, hindi ka ba nagkakamali? Maliwanag na nakasaad sa kasulatan na May utang ka sa akin ng 100 milyon. Ngunit, ang daming araw ko nang hinintay. Ang tubos, dapat doble na ngayon, diba? Bilang pag-ikli, sabihin nating ang kaninyong Lee ay may utang na 300 milyon. Hindi ba't makatwiran yan? 300 milyon, 100 milyon na utang, 200 milyon na interes. Binatang Zhao, paano pwedeng may ganitong patakaran? Dito sa Guangpu, ang salita ko ang batas dito. Binatang Zhao, ginagawa mo akong mamatay. Di ko rin kayang maglabas ng 300 milyon. Aray, paano kita pipilitin? Basta tumango ka lang, yang 300 milyon, kakalimutan na ng pamilya Joe. Kung maghihiwalay kayo ngayon, ang posisyon bilang asawa ni Binatang Joe, mananatili pa rin sa'yo. Eh yung utang, mawawala na yon. Ano pang hinihintay mo? Isang karapat-dapat na manugang, isang mayamang binata. Sino pa ang pipiliin mo? Huwag mong sabihin kasal ako, kahit hindi ako kasal. Hindi ko susundan, ang katulad ni Zhao Laizi. Di ito nakadepende sa kagustuhan mo. Binata, kung papatawarin mo lang ang utang ng pamilya Lee, at hayaan mong ako ang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa inyo ni Luoshi. Alam mong ikaw ang makikinabang. Matandang gina, kayo. Tumigil ka nga, sinabi ko na noon pa. Iwan mo yang walang kwentang yan. Pakasal ka kay Binatang Joe, yan ang pinakamabuti. Matandang gina. Nangako kayo mismo kay Chen Chen na hindi na ninyo ulitin ang paghihiwalay. Gusto mo bang manood na lang ako na malugmok ang Lee Group sa kamalian mo? Ngayon, itong kasunduan sa paghihiwalay, sumang-ayon ka man o hindi, pipirmahan mo ito. Papirmahin mo siya. Tigilan mo yan. Aray, hindi ba ito ang panganay na apo ng Angkan Chen? Noong nakaraan, hinagupit ko siyang parang basang sisiw. Paano? Siya gumaling, nakabangon ka na naman. Akala mo makakaya mo na naman? Zhao Laizi, huwag kang magmalabis. Anong ginagawa mo rito? Mahal, ako. May pinag-uusapan kami ni Ginoong Ano ka? Walang kwentang manugang, makikialam. Umalis ka na agad. Hoy, saan ka pala pupunta? Nagsisimula pa lang ang palabas. Ngayon, buksan mo ng gusto ang iyong mga mata at pagmasdang mabuti kung paano ang Diyos Amoy magluluhod sa aking paanan. Kung manggahas kang paluin ako, Manugang, naghahanap ka ng kamatayan, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ginoong Joe. Gusto mong tawagin ko ang mga walang pusong hayop. Ikaw, paano mo nilalay si Ginoong Joe at inaapi ang angkan? Ayaw mo na bang mabuhay? para kang tao, nakalimot na sa mga dating sugat. Kailangan ng matagalang leksyon. Binibining Zhao. Utang ito ng pamilyang Lee. Wala itong kinalaman kay Chen Chen. Pakawalan mo na siya. Sasama ako sa'yo. Umalis ka na. Mahal. Sino ang asawa mo? Pumirma ka na sa kasunduan. Mula ngayon, ikaw at ang pamilyang Lee ay walang kinalaman sa isa't isa. Umalis ka na. Dapat noon pa ito ginawa. Kesa maging isang mabuti, Diyosa ng pamilyang Joe. Pinilit mong pakasalan ang lugmok na iyon. Mahal. Alam mo namang mabuti, ang pamilyang Zhu ay isang impyerno. Bakit ka pa sasaba? Kung hindi ako sasagip, manonood na lang ba ako habang pinapatay ka nila? Nabighani ako. Binibining Lee. Naisip mo na ba itong mabuti? Binibining Zhao. Sasama ako sa'yo. Kung ginawa mo ito noon pa. Basta't kapiling kita. Ang utang na ito ay mabubura na. Hindi na kailangan.
Ang utang ng pamilyang Lee. Ako ang magbabayad. Baliw ka. Saan ka kukuha ng 300 milyon? 300 milyon yan. Hindi 300 piso. Magkakalakal ka ba para bayaran yan? Mahal. Huwag kang mag-alala. Kahit 300 milyon pa yan. Kahit 1 bilyon. Makukuha ko yan para sa'yo. Sa puntong ito, nagyayabang ka pa rin. Asawa. 3 minuto. Ang kanang siya magpapadala ng pera. Siya. Nasa Guampo yan. Kilalang marangal na angkan. Ikaw, isang manugang lamang. Gusto pang makiangkas sa makapangyarihang angkan ng siya. Siguro noong nakaraan, nasaraan ka ng ulo. Maghintay ka at kunin mo ang pera mo. Lumayas ka. Mula ngayon, huwag mo nang gambalain ang angkan Lee. 3 minuto. Kung wala kang 300 milyon, kukunin ko ang buhay mo. Pwede ka pang umalis ngayon. Tapos na ang 3 minuto. Ang siya ay walang naiwang anino. Wala talagang kahit isa. Chen, paulit-ulit mo. Sinira ang pagkakataon ko. Ngayon, sino mang magmakaawa ay hindi paawatin. Kung hindi mabayaran. Sino ang maglakas loob humawak sa kanya? Binibining siya. Kung gagalitin mo ang VIP ng angkan siya, sa tingin ko ayaw mo nang mabuhay. Binibining siya. Hindi ka ba nagkakamali? Siya ay walang kwenta. Basura. Isang tandang walang alam. 300 milyon, binayaran ko para sa angkan Lee. Kunin mo ang pera at umalis ka. Binibining siya dahil lamang sa isang manugang. Kakalabanin mo ang angkan Joe. Nakakatawa talaga. Isang maliit na angkanjo, kung makikialam pa sila, pupuksain ko sila sa isang kisap mata. Naihatid na ang pera. Sana, Young Master Chen, tuparin mo ang kasunduan ngayon. Kung hindi sang-ayon si Binatang Chen, ano ang dapat nating gawin? Ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, isang walang kwentang tao. Paano mo nakasama ang anak na babae ng pamilyang siya, at nakatanggap pa ng malaking halaga? Tiyak na ito'y dahil. Ako'y nangako kay Xiake na gagamutin ang sakit ni matandang siya. Ito ang tanda ng kanyang pasasalamat. Ano? May bulong-bulungan sa labas na may malubhang sakit si matandang siya. Sa panahong naghanap ang pamilyang siya ng mga doktor. Ngunit ang mga nabigong gumamot. Hindi ka naman nag-aral ng medisina. Bakit ka makikialam? Lola, kaya kong gamutin ito. Hindi komplikado ang sakit ni Lolog siya. Ang meron ka ay walang iba kundi bulag na pusang nakatsamba ng patay na daga. Kapag hindi mo nagamot ang sakit ni Lolog siya, wawakasan ka nila. Mahal, huwag kang mabahala. Maliit na sakit lang ito. Gagamutin ko ito gamit ang acupuncture. Hindi. Magmadali ka't pumunta kay Miss Sia at ipaliwanag ang lahat. Isauli mo ang perang iyon. Hindi pwede yan. Lola, alam mo ba ang nangyari sa mga doktor na hindi nakagamot kay Lolog siya? Kung sakaling si Chen, Ano man ang mangyari sa kanya? Ano ang kinalaman ko dyan? Siya ang nagyabang ng lahat. Dapat siyang mananagot. Kung hindi niya makurat, bayaran niya ng buhay niya. pero Ang perang ito, kapag napunta sa pamilyang Lee, hindi na kailangang isauli. inang madam, hindi natin pwedeng gamitin ang buhay ni Chen bilang biro. Mura lang ang buhay ng walang kwentang manugang. Kung makakakuha siya ng 300 milyon para sa pamilyang Lee, magiging karangalan niya iyon. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi ako masasaktan. Ano ba ang pera? Hindi magtatagal. Bibigyan kita ng 1 bilyon. 1 bilyon. Ang laki ng mga salita mo. Kung magaling ka talaga, hindi ka sana nakatira sa pamilyang Lee. Nang 3 taon, isang palamunong manugang. 30 taon sa silangang Pampang. At ikot din ang gulong ng kapalaran. 3 taon nang naghihirap ang pamilyang Chen. Oras na para bumalik sa tuktok. Young Master Chen, halika rito. Kuya, anong ginagawa mo? Ang pangunahing tarangkahan ng pamilyang siya ay hindi tambakan ng basura kahit sino makakapasok. Kuya, ito si himalang manggagamot na inanyayahan ko para kay Lolo. Papasukin niyo na kami. Himalang manggagamot? Tinipon ko na ang lahat ng sikat na doktor mula sa buong Guam Prefecture. Bakit ngayon lang siya narinig ko? Saang ospital ka galing? May lisensya ka ba? Hindi ako nag-aral ng medisina. O sumailalim sa formal na pagsasanay? Anong mga malalang kaso ang nagamot mo na? Sa ngayon, isang tao pa lang. Baguhan pa lang ito. Nagpapanggap pang dalubhasa, manggaganyo ka pa sa Sia Manor, gustong mamatay. Kuya, maniwala ka sa akin kahit minsan lang. Siya talaga ang bihasang manggagamot. Kalokohan. Lahat ng kilalang doktor ng Guam ay walang magawa.
Ipapasa ko ba kay isang pekeng manggagamot? Si Ginoong Chen ay nagmana ng aral ni Taiyang Zuan Medical Immortal. Gagalingin niya si Lolo. Ang Taiyang Zuan Medical Immortal ay namayapa noon pang 3,000 taon. Paano muling mabubuhay ang kanyang aral? Sa loob ng maraming taon, ilan na ang nanggamit sa pangalan niya? Ang nakita natin? Nagtiwala ka pa rin sa ganyang tao. Nakita ko siyang gumamit ng Taiyang Zuan techniques. Ang sakit ni Lolo ay gagalingin niya talaga. Tama na. Siyake. Huwag mong abusuhin ang pabor ni Lolo sa'yo. Ang Taiyang Zuan Medical Immortal ay isang alamat lamang. Walang makapagmamana ng kanyang aral. Kuya, bigyan niyo lang kami ng tsansa. Subukan. Gusto mo bang ilagay sa peligro si Lolo sa isang salampastasyado? Kapag nasaktan si Lolo, siya ba ang mananagot? Ipanganganib ko ang buhay ko. Kalokohan. Ang walang halagang buhay mo ay hindi kapantay ng buhay ni Lolo. Kapag hindi nagtagumpay si Chen Chen na pagalingin si Lolo, ako si Siyake ang paparusahan. Tama na. Inanyayahan ko ngayon ang pambansang Panginoong manggagamot. Kung magpapatuloy kayo, paalisin ko rin kayo. Isara ang mga tarangkahan, walang makakapasok. Kung walang pahintulot ko. Kuya. Pasensya na, Binibining Chen, huwag po kayong magalit. Nasayang ang pagpunta mo. Huwag mag-alala. Nangako ako na ililigtas ko siya. Kaya hindi ako aalis na walang dala. Paumanhin sa inyong dalawa. Tara na. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang kakayahan itong Panginoong manggagamot. Banal na manggagamot, mauna po kayo. Nagdugo ang lolo ko sa pagsuka at nawala ng malay ilang araw na ang nakalipas. Patuloy na nasa koma hanggang ngayon. Lahat ng kilalang doktor sa lalawigan ng Guam. Ngunit ang mga pekeng doktor, hindi man lang matukoy ang sanhi. Banal na manggagamot, ano ba talaga ang sakit ng lolo ko? May kakaibang pagbabago sa palso ng patriarka. Kung magpapatuloy ito, malubha ang panganib sa kanyang buhay. Kung gayon, doktor, may lunas pa ba? Sa mga dekada ng pagdodoktor, hindi pa ako nakakaranas ng ganitong kakaibang karamdaman. Ginoong Gia, wala na ba talagang lunas para kay lolo? Ang karaniwang doktor ay walang magagawa. Kahit ako man, 30% lamang ang tsansa. Nakikiusap kami sa inyo. Kung pagagalingin ninyo si Lolo, gagantimpalaan kayo ng pamilyang Siya. Subalit, ang paglunas sa kanya ay nangangailangan. Mawawala 30 taon ng aking lakas. Ito, Ginoong Gia, naghahandog ang mga Siya ng isang mansyon at 10 bilyong dolyar. Nakikiusap kami sa inyo. Kuya, hindi natin kayang bayaran to. Ang Kansiya ay nag-aalok ng isang napakalaking mansyon kasama ang 10 bilyong dolyar. Nakikiusap kami ng tulong ninyo. Kuya, hindi namin ito mababayaran. Binatang Panginoong Siya, ang kayamanan ay walang halaga sa akin. Ang matanda rito ay kumikilos batay sa inyong pagmamahal sa pag-alay ng tulong. Ano ang kabuluhang ito? Sino ang nagpapasok sa kanila? Binatang Panginoon, kami, hindi namin napigilan sila. Mga walang kwentang basura, bakit pa kayo may alilang walang silbi? Siyake, tigilan ng kalokohan na ito. Ang banal na manggagamot ay sumang-ayong tumulong, ngunit dinadala nyo ang impostor para gambling kami? Kuya, siya ang peke. HMP, kung may duda kay Binibining Siya, ako'y aalis na. Ngunit alamin nyo, kung wala ang aking tulong, ang patriarka, baka hindi mabuhay hanggang umaga. Manggagamot, pakiusap, paalisin ko sila agad. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Kailangan pa ba ng imbitasyon para umalis? Mga taang bulat, nararapat mauto. Kayo, Ano nga? Panoorin nyo kung paano ko ilalantas ang totoong mukha nitong impostor. ako ang makalangit na manggagamot na pantas. Magagawa ko bang gumamit ng pandaraya? Ikaw, sinong may lakas ng loob na tawagin akong ganito? Paano mo nagawang paulit-ulit na pagtuligsa sa akin bilang impostor? Nasaan ang patunay mo? Bilang tagapagmana ni makalangit na manggagamot Suan, ang aking salita, ang siya ring katunayan. Makalangit na manggagamot Zuan?
Kasuklam-suklim. Nawala siya nakalipas na ang 3 milenyo. Walang nakatanggap ng kanyang pamana. Ikaw ay isa lamang. Mang, aakit na sinungaling. Itatangi mo pa ba? Sige na nga, pagliwanagan mo kami. Ano ang sakit ni Patriarkang Xia? Paano gagamutin? Ito. Ang patriarka ay may karamdamang malalang pagkabalisa at baradong dibdib. Sa paggamot naman, ang lihim na formula ng aming angkanjiya ay hindi maaaring isiwalat. Kalapastanganan, ito ba ang makalangit mong pantas? Mga huda sa kalye, mas magaling pa magpanggap. Ikaw, Sinasaniban ng patriarka ng enerhiyang yin, espiritong nananahan. Ang karamdamang ito ay hindi kayang lunasan ng karaniwang doktor. Tanging ako ang makagagamot nito. pagsanib ng espirito, binibining siya naniniwala sa ganyang pamahiin. Siyake, ito na ba ang banal mong manggagamot? Maniwala ba ako sa kwentong pagsanib ng multo? Payagan ba natin magdawat siya ng mga ritual sa tahanan ng siya para pagalingin si Lolo? Binataheng siya, maniniwala ka ba sa matandang doktor o sa impostor na nagpapanggap bilang tagapagmana ni Zuan Physician? Siyempre sa'yo. Palayasin na ang impostor na ito. Sinong may lakas ng loob humawak sa kanya? Binibining una, mas pinili mong magtiwala sa impostor na ito kaysa sa aking kakayahan. Sige, aalis na ako. Pero tandaan mo, hindi na mauulit ang pagkakataong ito kapag nagmakaawa kayong bumalik ako. Ginoong Gia, huwag kang aalis. Siyake, manggahas ka bang isugal ang paggagamot kay Lolo? Mamamatay ang patriarch. Mamamatay ang patriarch. Chen. Ang paulit-ulit mong paghamak sa bisita ng mga siya. Pinapalampas ko lang, alang-alang kay Siyake. Lumayas ka na, o mamatay ka. Magpumilit ka man. Sa kabaong ka aalis. Walang utang na loob. Suriin mabuti. Sino ang tunay na impostor? Ikaw, lumalaban ka sa akin. Gagamba ka. Winasak mo ang plano ko. Ako eh. Celestial Zuan Technique? Tunay nga bang ikaw ay tagapagmana ng Celestial Physician? Alam mo ba ang lugar mo? Saan kansiya? Mga gwardya, palayasin niyo siya. Binhi siya. Manalig ka sa akin. Kung wala ang elixir ko, mamamatay ang patriarka. Kahihiyan ng aking pagkabulag. Nakikiusap ako, Binhi Chen. Patawarin mo ako. Oh, hindi ba't ako'y inakusahan bilang isang mapangutyang charlatan? Inutusan na umalis sa angkansya. Nagtiwala ako sa isang taksil. Sabihin mo ang kondisyon mo. Parusahan mo ako, sa paraang gusto mo. Ako si Sia. Tatanggapin ko lahat. Lolo, binibining Chen, anong nangyari sa lolo ko? Sinasapian ng masamang espiritu si Patriarka Xia. Nag-agaw buhay siya. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Lolo, ngayon, utang na loob natin kay binibining Chen. Magtakda ka ng gantimpala, mamahaling kotse. O mga mansyon, sabihin mo ang hiling mo. Ang kansya ay handang gamitin lahat ng yaman para ibalik ang angkan Chen. Salamat, Patriarka. Babalikatin ko ang dangal ng aming angkan sa sariling lakas ko. Tunay na dugong Chen, nabubuhay ang pamana ng iyong ama. Patriarka Xia, kilala mo ang aking ama. Noong kanyang kabataan, sino sa Guangfu ang hindi nakakilala kay Chen Qianming? Ngunit dumating ang kapahamakan, kinukuha ng langit ang pinili nito. Hindi. Gawa ito ng tao, hindi kapalaran. Kung hindi sana, nakalaban ng mga Zhou. Mabubuhay pa ang mga magulang ko. Ang mga salitang ito ay dapat hindi mabanggit. Ngunit, bilang aming tagapagligtas, karapat-dapat kang malaman ang katotohanan ng Xia. Ang mga Chen ay hindi nagapi. Patriarka, ano ang alam mo? Ang inyong angkan ay dating naghari sa yaman ng Guangfu. Pwede ba ngang wasakin ito ng mga Zhou, ang tunay na utak? Sa mga pangyayaring iyon, may iba palang involved. Luoxi, Zhou, Lei, Zai. Ikaw, Luoxi,
Wala tayong pag-usapan. Luoxi, mga kalokohan ang ginawa ko. Dapat hindi kita pinagkanulo. Basura ako, walang kwentang tao. Patawarin mo ako. Patawarin ka. Kung hindi si Chen Chen ang umayos ng sitwasyon, ako sana ang nagmamakaawa sa kalye. Akala mo ba ang pagsisisi makakatakip sa kataksilan mo? Panaginip mo yan? Luoxi, hindi na ako lalaban sa liklan o sa asawa mo. Maawa ka. Pinsan, tingnan mo. Pinatalsik ako sa Housley. Kumpiskado ang ari-arian. Walang pera. Walang kotse. Walang trabaho. Walang materhan. Itong mga damit, hindi pa nalabhan. Sabihin mo na ang punto. Pinsan, pwede mo ba, bigyan mo ako ng trabaho sa kumpanya mo? Magkadugo tayo, hindi mo ako pababayaan, mamatay sa gutom. Baka maghanap ako ng Alam kong magpapalambot ka, matigas ang balat, malambot ang loob. Pero, kapag nahuli kita, binabangka si Chen Chen o nakikipagsabuatan kay Saulaisi, yang ahas na yan, matinding parusa ang aabutin. Pinsan, ipinapangako ko, bubuhos ako ng sipa, puputulin ang lahat ng ugnayan sa mga zoo, magbabagong buhay ako. Pinsan, tagay tayo para sa'yo. Aalis na muna ako. Pinsan, anong problema? Pinsan. Yang putang inang Liluoxi, sira ang lahat ng plano. Si Chen Chen naman, hindi natin sila dapat basta-basta papayagan. Binatang Zhou, may plano ako. Liluoxi. Hindi ko inakalang magkikita. Tayo agad muli. Huwag kang lumaban. Hindi ka makatatakas sa aking pagkapit. Saulaisi, anong gusto mo? Ang mga hangarin ko ay maliwanag na. Huwag mo akong hawakan. At papatayin ka ni Chen Chen. Luoxi, sumuko ka ng marangal. Iwasan mo ang hirap. Lian, taksil kang aso. Pinsan, para ito sa kabutihan mo. Ang pagiging babae ng Zhou ay isang karangalan. Hindi ba binibini? Huwag kang maglakas loob. Nahawakan ako. Pagbabayarin ka ni Chen Chen. Ay naku, Nakakapit ka pa rin. Sa walang kwentang loko, walang suporta ng siya. Ang isang manugang ay wala. Huwag kang lalapit. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot. Tandaan mo to. Ang lahat ng gusto ni Jolie Z ay mapapasakin din. Magpapasuko ka ngayon. Lamang o pilit. Luoxi, sumuko ka na kay Ginoo. Nagsusumamo siya sa'yo. Di tulad ng walang silbing. Taong yon. Tumahimik ka. Sasagipin ako ni Chen Chen. Darating siya para sa akin. Ayos. Hayaan mo siyang makatanto kung paano maging akin. Luoxi, Chen Chen. Binalaan na kita. Lahat ng meron ka ay mapapasakin. Pati babaeng mahal mo. Saulaisi, sabihin mo ang gusto mo. 10 minuto ang meron ka. Pumunta kang mag-isa o ilalabas ko sa buong mundo kung paano mo nabigo ang iyong sariling asawa. Kawawa ka. Nauod. Miss Lee, ang oras ay dumating na. Nasaan si Chen Chen? Huli sa kanyang sariling kamatayan, sinisira ng kaduwagan, ang lakas ng pamilya Zhou. Tumakas siya, iniwan ng walang depensa. Hindi niya ako pababayaan. Kumakapit pa rin sa pag-asa, mula sa kawawang hamak na yon. Liluoxi, ang titulo ng matriarch ng Zhou ay isang karangalang ipinagkaloob. Pumili ng matalino, sumuko ng may dignidad. Iwasan ang di kinakailangang pagdurusa. Ikaw, hayop. Pagdating ni Chen Chen, ang unang babagsak ay ikaw. Hahaha. Kapag kunwari, kahit na dumating siya, anong kaya niyang gawin? Pinalibutan tayo ng mga Zhou.
Kung maglakas loob siyang magpakita, garantisado ko na siya ay hindi aalis ng buhay dito. Mga masasamang aso, naghihintay sa inyo ang paghihiganti. Tanggapin na ngayon, manatiling kagalang-galang na asawa ni Joe. Hindi ka magkukulang ng kahit ano. Joe Lizzie, inaangkin ang lahat ng kanyang ninanais. Sino? Sino ang gumawa nito? Sino ang nagbabalak sa dilim? Magpakita ka, duwag. Chen, nang ahas kang pumarito. Patawarin mo ako, asawa. Dapat kang magdusa pa. Puno ng kanilang tauhan dito. Manatiling alerto. Hindi ko mauunawaan kung paano kayang mga tulad mo, tigmak sa kasalanan, naglulunod sa karangyaan. Kaming maharlikay isinilang mataas, tadhanang maghaharing ganap, basurang tulad mo, di karapat-dapat magbantay ng kahit bilang aso man lang. Itong bulok na mundo, nangangailangan ng paglilinis. Ha ha ha. Ito'y mundo ng mga maharlika. Akala mo ba, nagkataon lang ang asawa mo dito? Maglakas loob kang sumalungat, balihatan ng buhay. Imposible. Ikaw naman ang susunod. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Pagalingin ang sakit, puksain ang lason. Ngayon ay alisin ko ang kabulukang sa puso ng maharlika. Zoe, pinarusahan ng magulang, inagaw ang tahanan. Ang utang na ito, Hindi ko kasalanan. Sumusunod lang ako sa utos. Binatang Ginoong Chen, hindi dakilang ninuno Chen. Ang kanang Chen noong nakaraan, ang naghari sa yaman ng kanton. Hindi ko sila magagalaw, kahit may libong buhay pa ako. Sino ang nasa likod nito? 4 na maharlikang angkan. Pinwersa nila ako dito. Noong panahong iyon, ang pagsuway sa kanila ay katumbas ng kamatayan. Wala akong takas. 4 na angkan. Yang, Zuo, Tang, at ang Angkan King. Ugat ng kanton ngayon, dumadaloy sa 4 na lahing maharlika. Laban sa kanila, titigil ang iyong puso. Eksakto. Mga salot na, kumakain ng kaluluwa. Pilit akong pinilit. Ang tatay mo, hindi, tagapangulo Chen, Boss Chen, dahil lang, ayaw niyang makipagsabuatan. Kaya siya pinatay ng malupit. 4 na dakilang angkan. Kung gusto mong mag-higanti, sila ang dapat mong puntahan. Maliit na hampas lupa lang ako. Mandidiri lang kayo sa pagpatay sa akin. Lolo Chen, huwag, ninuno. Kung patawarin ninyo ako, kayo na ang magiging ninuno ko. Manunumpa akong lalayo sa guwangko, at mamumuhay ng matapat. Pakiusap, ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Chen, ang hamak na Zulaizi ay mailasong sa puso. Kung pakakawalan, baka kayo pa ang pagbalingan. Patawarin mo man siya. Walang katapusang gulo ito. Hindi po mangyayari yon. Basta bigyan nyo lang ako ng tsansa. Aalis na ako sa guwangko ngayon din. At hindi na muli magpapakita sa inyo kailanman. Ngayon, pinapatawad kita. Sabihin mo sa 4 na dakilang angkan na ako si Chen. Pag-aalsa, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para tapangin ang 4 na dakilang pamilya? Si Chen, siya. Nagmataas pa siya, na sa ilang araw ay ipapadala niya ang 4 na pamilya sa kamatayan. 1 na 12 angkan ng mga Chen. Ang lakas ng apog sa salita. Alam ng lahat, ang kapalaran ng mga humahamon. Sa Guangfu, nais pa ba niyang magsalita ng ganyang kahambog? Matanda yan, kailangan patayin si Chen. Ngayon ay tinalo ako. Ang kahihiyan ay maliit na bagay. Ngunit kung sa hinaharap, siya ay magbabanta sa inyo. Mananakot. Katawa-tawa. Isang manugang na lamang, hindi karapat-dapat magkalat ng 4 na pamilya. Maitutulig ba niya ang ating katayuan? Subalit, paano kung, Boss Tang, baka naman, takot ka sa isang batang hampas lupa? Nag-aalala lang ako, binatang Zuo, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kitang-kita ko, ang takot sa iyong mga mata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para patayin siya. Ngunit ang batang yan, hindi ko alam kung saan natuto ng masasamang ritual. Talagang Nagtatalo ka pa. Isang walang kwentang tao na hindi kayang tumapos ng maliit na pagkain lang ang nauubos sa'yo. si Chen ay dapat tanggalin kagad. Kung hindi, baka isipin ng iba na kahit sino ay pwedeng hamakin ng 4 na pamilya at magwala ng libre. Bakit kayong lahat ay nagngangalit? Isang simpleng manugang na lalaki ng pamilyang Lee, ang karapat-dapat bang pag-aksayahan ng inyong galit mga Ginoo? Ate May,
Marunong talagang manguyang, ang Presidente Qin. Sa tingin ko'y walang ang patuloy na pagtatalo. Mas mabuting isipin na lang kung paano ito lulutasin. Isang babae lang naman. Ano ba ang alam mo? Ang kapangyarihan ng pamilya Qin at kayamanan ay hindi pahuhuli sa inyong angkan. Kung ganoon, si Binatang Zuo ay mas mababa pa sa isang babae lang. Ikaw, Bago pa man resolbahin ang usapin ni Chen Chen, nag-aaway na kayo sa inyong sarili kung talagang may kakayahan. Si Chen Chen na gaya ng kanyang sinasabi dapat natin siyang kunin para kay Panginoong Yamamoto pagdating sa paghawak ng mga lalaki. Tiwala ako sa aking kakayahan. Kung hindi ito magtagumpay, patayin na lang natin. Ang isang walang kwentang manugap ay hindi dapat at paulit-ulit alalahanin. sa mga bagay na alam na naman ng lahat. Kailan pa naging karapat-dapat ang tulad mo para magsermo? Kahit papaano may konkret solusyon akong naisip. Kaysa sayo, na puro galit ang alam. Ikaw, Tumahimik ka. Shin Mei. Ang responsibilidad sa bagay na ito ay sayo. Tagumpay lamang ang katanggap-tanggap. Ang pagkabigo ay hindi pinapayagan. Naunawaan, tutok din ni Qin Mei ang misyong ito ng marangal. Pangulong Qin, naghanda ka. Lahat ng ito ay para sa iyong pagsasaalang-alang. Lahat ito, para sa akin. Subalit, mayroon akong kaunting kondisyon. Anong kondisyon? Kung makakaabala ito sa mga plano ng matriarch, kalimutan na natin. Walang abala. Walang abala. Aayusin ko kagad. Matriarch, ipinaatawag niyo. Bukas ay kaarawan ni Luoshi. Nagpaayos ako ng resort villa sa inyong pangalan. Magsihanda kayo para bigyan siya ng wastong sorpresa. Taos puso kong pasasalamat, Matriarch. Sino ka? Saan si Luoxi? Ako ay Qin Mei. Maaari mong tumawag sa akin Sister Mei. Kung mahirap kang masama sa kanya, magsisisi ka. Relax, hindi siya ang aking alalahanin. Ang aking interes ay namamalagi sa iyo. Ano talaga ang gusto mo? Gusto kong tulungan ka. Ano ang iyong kahulugang? Zhou Laizi. Sayang Bin. Pinuno ng 4 na mahusay na pamilya. Crossing Zhou Laizi. Sumpa sa mukha niyang Bin. Sa tingin mo, pwede niya ito. Ngayon, ang pamilya Qin lamang, maaari kang protektahan. Isaalang-alang ng maingat. Pagiging lapdog ni, nasasayahan ka, punili pamilya. Kami 4 na mahusay na pamilya. Maaaring masira ang mga ito instant. Ano ang halaga ni Lilo Oxy? Ano ang maaari niyang mag-aalo? Ari-ari yan? Mga kotse. Kayamanan siya. Ang kanyang maliit na regalo. Maaari kong lumampas. Ano ang hindi niya maaaring ibigay? Maaari kong magbigay. Alam ng isang matalinong tao kung kailan magbibigay. Ang pagpipilian. Malinaw ba, hindi ba? Uminom ang alak na ito, at ikaw ay akin. Sa ilalim ng aking proteksyon, sa guwaang inumin mo ang alak na ito, at magiging sakop ka ni Qin Mei. Sa ilalim ng aking proteksyon, dito sa guwaang walang makakapangahas na gumalaw. Chen Chen, ikaw. Ang alak na ito mula sa 4 na dakilang pamilya, nakakadiri sa akin. Chen Chen, huling pagkakataon, sumapi ka sa 4 na dakilang pamilya. Oh, ipapadala kita para magkita kayo ng iyong ama. Hinding-hindi ako makakasabwat sa inyong tiwalag na mga angkan. Gago. Akala mo, pagpasok mo sa aking teritoryo, may pagpipilian ka pa? Mga gwardiya, hulihin siya. Ang mga kalaban ng 4 na pamilya. Hindi magtatagal ang... Ito, impossible. Huwag kang makamba, binibining Kim. Ang aking habang buhay ay higit pa sa'yo. Binatang Ginoong Chen. Awa. Kaawaan niyo ako. Saktan mo ako. Si Yamamoto, kasama ng 3 pamilya. Pupugutan ka ng hininga. Yamamoto. Ano ang kinalaman niya? Kamatayan mo na. Saktan mo ako. Si Yamamoto ay hindi. Manatiling kampante.
ang apat na pamilya at Yamamoto. Ang lakas ng loob, nangangahas siyang hominin, ang apat na dakilang pamilya. Itong si Chen Chen, tunay na anak ng kanyang ama, hindi natitinag ng pananakot o panghihinawa. Dapat siyang puksain bago magdulot ng kabuluhan, kahit si Kim Mei ay nagapi niya. Mukhang, minaliit natin ang kakayahan ng batang to, isang batang hamak, nagpapanginig sa inyo. Kawawa naman. Alam kong, si Kim Mei ay walang kakayahan, madaling magmayabang, ngunit ikaw, binibining Zuo. Mag-ingat ka. Baka ka madulas sa kanan. Pinalalakas mo ang kalaban, habang winawasak ang lakas natin. Chairman Tang, lalong bumaba ang kalidad mo, mas mabuti pa kay binibining Zuo. Na lumaki lang, sa pangangatawan, hindi sa dunong. Malamig na halakha. Takot si Chairman Tang sa kalaban, pero nananakit ng kakampi. Sa logic mo, dapat ba natin isuko ang ating pamana ng pamilya? Mga walang kwenta. Kung magaling ka naman, ikaw na ang bahala, nakangahas kang utusan ako. Tama na, ang prioridad natin ay puksain si Chen Chen. Hindi nyo maayos, ang isang tauhan lang, kailangan ba, akong mismo ang umaksyon? G. Yamamoto. Isang manugang na walang kwenta. Nagulo kayong lahat sa ganito. Lanan. Nakakahiyang tunay ito. G. Yamamoto. Aamiin namin ito. Maasahan ninyo. Hindi namin pahihintulutan. Ang batang si Chen Chen, makasakit sa inyong mga mata. 3 taon na ang nakalipas. Dapat noon pa namin siya pinatay, kasama ang buong Angkan Chen. Kahit magutom ang Angkin Chen, hindi kami magiging taksil sa ganitong mga pagkakasala. Mga gwardiya, palayasin niyo siya. Tandang gaga. Pagsisisihan mo ito, tandaan mo ang sinabi ko. Kahiya namin ang dumungis sa inyo. Patawarin mo kami, G. Yamamoto. Mukhang, ako na ang kailangang kumilos. Upang wakasan ang mga pagkakamali, Yamamoto, isang hamak na manugang, hindi karapat-dapat sa inyo. Ako ang pupuksa kay Chen Chen, ng personal, bago sumikat ang araw. Mapanirang pagtawa, ile. Ang mga target natin, higit pa kay Chen Chen. G. Yamamoto, ano ang ibig ninyong sabihin? Ang kanli na kumupop sa kanya, ang kansiya na tumulong, lahat ng kalaban natin. Dapat namatay. Nakatatakot na halakhak. Tama si Yamamoto, patayin ang isa upang matakot ang 1,000. Ipakita natin sa madla, ang paglaban sa atin ay kamatayan. Gaya ng sabi ng kasabihan nyo. Ang sumusunod, yumayaman. Tagapangulong Lee, nagsama na naman tayo. Anong pakay mo ngayon, Zhou Laizi? Kulang pa ba ang paghihirap mo noong nakaraan? Nangangahas kang bumalik? Ngayon, hindi ako nag-iisa. Kung wala ang proteksyon ni Chen Chen, sa palagay mo makaliligtas ka sa gabi ito? Binatang si Zuo. Walang hidwaan ng Angkan Lee sa inyo. Bakit ganitong pagmamalupit? Walang sama ng loob. Sa pagtaan mo sa basurang iyon, si Chen Chen. Kalaban mo ang 4 na dakilang angkat. Yung walang kwentang gagawin yun ulit, kailangan ba niyang wasakin ang Angkan Lee ng lubusan? Binatang si Zuo. Sisihin mo ang walang kwentang manugang mo. Walang kasalanan ng Angkan Lee. Ina ng angkan. Nakikiusap na ngayon? Huli na ang lahat, gagawin kitang babala. Sa lahat ng mga has na lumaban, sa 4 na angkan. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapag-iisa sa impyerno. Kasunod mo na si Chen Chen. Sayang ang salita sa mga patay na. Tapusin na sila. Kailangan kong iulat ang tagumpay. Natatakot ako. Ang mga nasawi ngayon ay hindi magmula sa Angkan Lee. Ano? Sino ang nasa labas? Magpakita ka. Duwag. Magpakita ka. Hindi ba't kayo ang mayabang? Na ipapadala ako sa impyerno. Chen Chen, paano ka nakaabot dito? Ahas ka. Ginamit mo ang sarili mong pain upang hulihin kami. Pagpapatawad kay Zhou Laizi ay kalokohan. Babalik siya kasama ang 4 na pamilya. Sasamahan pa ng 4 na dakilang angkan kung sila ay... Mahal ko, huwag kang mabahala. Naghanda na ako ng paraan. Bagamat, kailangan mong... Tiisin ang sandaling hirap, manood ka at matuto. Ulol. Ikaw, Ninuno, ipagaloob ang hamak na buhay ko. Ako'y magiging tapat mong alipin. Bawat utos mo'y aking susundin. hindi ka karapat-dapat.
Makatakas. Imposible. Si Ake. Nakipagsabuatan ka kay Chen Chen laban sa 4 na pamilya. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang iyong away hindi naging pagpipilian ng angkan siya. Mabuti pang magkaisa upang lipulin kayo, mga tumor ng lipunan, upang maibalik ang kapayapaan. Taksil. Tandaan mo, kapag nasaktan mo ako, si Yamamoto ay hahabol sa inyo hanggang sa wakas. Sa lupang Chino, walang dayuhang demonyong mamumuno. Binibining Chen, ano ang hatol ninyo? Ang pagtataksil ng angkan Zuo, pakikipagsabuatan sa dayuhan. Suwail na manugang, ang paulit-ulit mong sa 4 na dakilang angkan. Papatay sa aming angkan Lina, 100 taong pamana. Ngayon matatapos na ang kapusungan mo. Matriarka, ang plano ay, pareho namin ni Chen Chen. Parusahan ako, kung kailangan. Pinagtatanggol mo pa siya, ang pagtutol kay G. Yamamoto, at sa 4 na angkan, ay paghahandog ng buhay, purong kabaliwan. Matriarka, hindi mo ba nakikita, ang 4 na angkan ay desidido. Nalipulin tayo, ang tanging paraan ay magkaisang paglaban, nag-iisang pag-asa, para mabuhay. Tama ang matriarka, di ko na kayo pabibigatin. Pirma ko na sa diborsyo, aalis akong walang dala. Magdiborsyo na tayo. Kalokohan, kung paghihiwalay ang gusto, ako ang magsasabi. Nang pinakasalan kita, nakikiisa ako sa'yo. Pababayaan ko ba, ang asawa sa peligro, hindi gawain nililook siya. Ayusin mong gulo mo. Kung kaya mo, natalunin si Yamamoto, at ang 4 na angkan. Irerespeto kita, bilang, kagalang-galang, na panauhin ng angkan Li. Huwag mag-alala. 4 na angkan o Yamamoto. Lulupigin. Emergency. Emergency. Sakuna. Sakuna. Chairman Tang. Magulat ng maayos, huwag magpanik. Walang dignidad ito. Chairman. Sinalakay ni Yang Master Zhu si Chen Chen. Siya Nae. Ano? Paano ito nangyari? Chairman, yung kay First Miss Kim, ngayon si Yang Master Zhu. Pwede. Tayo na ba ang susunod? Tumigil ka sa kalokohan. Sa proteksyon ni Yamamoto-sama, isang Chen Chen lang. Di tayo matatakot. Maglagay 6 na dagdag na gwardya sa paligid ng mansyon. Hindi 10, gusto ko. Kahit lamo, di makapasok. Naiintindihan. Sa kasikatan ng mga Chen, di kalaban ni Yamamoto-sama. Itong si Chen Chen, mangahas lumaban sa 4 na dakilang pamilya. Katawa-tawa. Bakit nakatayo pa? Tuparin ang utos. Tingin tanga. Sapat ba ang 10? Masyado mo akong minaliit. Iyo Tang, Chen Chen, ang lakas ng loob mo. Hindi mo dapat binanggit ang pangalan ko. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ng aking ama. Lubusan kanyang pinagkatiwalaan. Ngunit ipinagkanulo mo siya, nakipagsabuatan kay Yamamoto sa pagwasak ng pamilya ko. Chen Chen, makinig ka muna, Tang Mingzi. Nakisabwat ka kay Yamamoto upang lamunin ang yaman ng mga Chen at patuloy na nagsagawa ng masamang plano laban sa angkan Li. Halimaw ka, walang utang na loob. Ano pang dahilan ng meron ka? Wala akong magawa. Alam ko, nagkasala ako sa mga Chen, ngunit napilitan ako ng sitwasyon. Itabi mo ang mga dahilan mo para sa impyerno. Ipaliwanag mo sa kabaong ni... Huwag mong saktan si Papa. Suan, gumising ka na. Suan, imulat mo ang mata mo. Vascular sclerosis. Cancer ang kumalat. Leukemia. May leukemia si Suan. Ayon sa mga doktor, paubos na ang oras niya. Tanging ang himalang doktor na dala ni Yamamoto mula sa isla ang makapapabagal sa sakit. Wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ko basta masisilayan ang sarili kong anak na mauuna sa akin. Kaya nakipagsabuatan ka kay Yamamoto para patayin ang mga magulang ko. Mahalaga buhay ng anak mo. Pero ang sa mga magulang ko hindi. Chen Chen, napakabata pa ng anak ko. Lahat ng kasalanan ay sa akin. Siya'y walang kasalanan. Nasa buto na ang cancer. 3 buwan na lang. Chen Chen, iligtas mo ang anak ko. At gagawin ko lahat. Ang buong yaman ng Tang ay sa'yo na. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Tatay, ang sakit na. Suan. Tatay, mamamatay na ba ako? Hindi.
Ililigtas ka ni Binatang Ginoong Chen. Iligtas mo si Xuanxuan. At ang buhay ko ay iyon ang kunin. Patayin mo ako, pahirapan mo ako. Xuanxuan. Puta. Huwag kang umiyak, tatay. Nawala na ang sakit ngayon. Chen. Lahat ng ginawa ko sa pamilya mo ay sa pilitan lang. Pero, nasa akin ang mga kriminal na record ni Yamamoto. Ito, ang taon-taong ebidensya laban kay Yamamoto at sa 4 na dakilang angkan. Sa mga dekada, ang kalupitan nila ay kinasuklaman ko. Kaya lihim kong tinipon ang mga ebidensyang ito. Umaasang balang araw ay magdulot ng katarungan. Ang mga kasalanan ko ay hindi na mapagtatanggol. Magbabayad ako ngayon sa buhay ko para sa mga Chen. Ang pagsisisi mo ang pigil sa pagbitay sa'yo. Ngunit kung makipagsabuatan ka ulit, mamamatay ka. Ang pagligtas ni Binatang Chen sa aming buhay ay hindi namin maaaring bayaran. Isusuko namin ang lahat ng kayamanan. Simula ngayon, bawat miyembro ng angkanta ay tanging susunod lamang sa utos ni Binatang Chen. Ano ang nangyayari? Sino ang may lakas ng loob sumugod sa tahanan ng Tang? Taksil na asal. Tang Mingji. Palagi naming alam. Naahas kang walang utang na loob. Binigyan ka ni Panginoong Yamamoto ng kayamanan at kapangyarihang walang katumbas. Ngunit ipinagkanulo mo siya? Binatang Chen, tumakas ka na. Umalis ka. Ha ha ha. Wala kang takasan. Si Panginoong Yamamoto ay nag-utos ng inyong pagkalipol. Ngayong araw, walang makatatakas. Isang sunod-sunurang alipin, kawawa ka, at tiwala sa maling Panginoon. Chen, malakas ang loob para sa isang patay na tao. Lumuhad ka ngayon, at bibigyan kita ng buong katawan sa pagkamatay. Ang pagsunod mo sa ahas na Yamamoto, personifikasyon ng kasamaan, walang takot sa parusa ng langit. Parusa ng langit? Ha ha ha. Gago. Si Panginoong Yamamoto, ang hari ng Guangdong. Pagadhasin ko ang huwad na langit na ito, ang lupang Chino ay hindi magpapaaki sa mga dayuhang hari. Ikaw, malalaking salita, ngunit, mamamatay ka rito ngayon, walang buhay na aalis sa tahanan Tang. Sikat na sikat ka pala. Sa wakas nagkita rin tayo. Anong pakay mo? Walang masamang hangarin, nais ko lang ng pakikipag-alyansa kay Miss Lee. Walang peligrong alok. Ginoong Yamamoto, pinaghahanap ako ng tauhan. Ilang araw lang ang nakalipas. Kung may masama akong balak, hindi mo sana makikita ang usapang ito. Sa larangan ng negosyo, walang permanente na kakampi o walang hanggang kaaway. Ang Angkan Lee ay laging pinigilan ng 4 na dakilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Nasisiyahan ka ba dito? Anong ipinahihiwatig mo? Makipagtulungan ka sa akin. Kayo yayaman. Sabihin mo ang hinihingi mo. Walang hanggan. Kayang gawin ng liklan na dadaigin ng 4 na pamilya bilang pinakamakapangyarihan, makabubuting pakikipag-alyansa, panalong-panal na kasunduan. Kung ang kayamanan at kapangyarihan ay nangangailangang maging tulad mong halimaw na walang puso, suklamang nilala, tutol ako. Kakangahasang salita. Ginoong Yamamoto, ang mga kalupitan mo, kailangan bang banggitin? Walang utang na loob. Lele, pagkalipol ang pinili mo. Lele. Noong nakaraang taon lang, mga pabrikan nagkalat ng kemikal ng iligal, nakalason sa mga baryo sa ibaba, mahigit 300 katao, na ospital at mukha ko. Doktor, iligtas ninyo ako. Pakiusap, iligtas. Mediko, bilis, sagipin sila. Yaman ninyo, gawa sa sakripisyong buhay. Mga buhay ng magbubukit, dapat ikarangal. Sa pagpapayaman ko, kahit mahirap ang sino, hindi duwag, mamamatay ang Angkan Lee, kaysa makiisa sa hamak. Takang matigas ang ulo. Sayang ang gintong pagkakataon. Huwag kang magreklamo. Yamamoto, ano ba ang balak mo? Ngayong gabi, tinipon ko ang mga pamilyang makapangyarihan upang masaksihan isang makasaysayang aral. Anong balak ito? Makikita ng lahat ang kapalaran ng mga kaaway ni Yamamoto. Hulihin siya. Bitawan ako, pakawalan ako. Una, mawawala ang Angkan Lee. Huwag kang magdiwa, sasagipin ako ni Chen. Chen, patay na siya. Chen, patay na siya. Ano ang sinabi mo?
Impossible. Buhahaha. Narinig mo? Ito ang pamamaalam na inihanda ko para sa kanya. Ito ang kapalaran ng mga kaaway ni Yamamoto. Ang salita ko ang batas dito. Ako ang hari ng Guangdong. Ang sumusunod, yayaman. Ang hindi sumunod, mamamatay. Ang pagbagsak ng Angkan Li ay magsisimula na. Lahat ng tututol sa akin ay mawawasak. Kaming lahat ay tapat mong kasama, Panginoong Yamamoto. Hindi kami tatalikod sa iyo, mga hamak na tulad mo. Ang mga has na pantayan. Patawarin ang aking salita. Kami ay wala kundi mga abang alipin mo. Eksakto. Tama. Lahat sa Guangdong ay luluhod sa harap ko. Hahaha. Ikaw, hinimok na diktador. Napakalungkot ang sawing magkasintahan. Binibining Lei, gusto mo bang sumama sa iyong minamahal sa kamatayan? Patayin siya. Anong salamang ka ito? Luoxi. Huling-huli na ako. Chen, ikaw, dapat patay ka na. Chen, ikaw, akalain mo'y patay ka na. Binibining Chen, takbo na. Dapat kayo ang tumakbo. Kung hindi ka tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Bago ka magyabang, tingnan mo ang kakayahan mo. Ang lugar na ito'y lubos na, nakubkob na, wala nang takasang daan. Nagbubulag-bulagan ka pa. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ipagbili mo ang lahat, lisanin ang Guangdong, at mabubuhay ka. Ako ang kawawa, BWAHAHAHA. Takot na ba ang nagpalabo sa isip mo? Buong Guangdong ay nasa ilalim namin. Isang hampas lupang manugang ang nagmamatapang sa hukay. Hindi susuko hanggang kamatayan. Noong nakakataas ang Angkan, ginapas namin kayo, parang mga asong kalye. Hindi karapat-dapat na humilik ng sapatos ko. Patayin silang lahat. Mga gwardya, ngayon din. Tumatawag sa mga taksil na yang. Binibini, ang mga yang ay tuluyan ng winatasen. Huling salita. Kayong mga daga, nagsabuatan laban, kay Panginoong Yamamoto, mamamatay kayong lahat, walang matitira, lilipulin. Wala pa ring pagsisisi sa huling hantungan. Chen. Huminahon ka. Ako ang bahala sa'yo. Yang binayang tarantado. Mga simpleng bagay, di pa magawa. Walang kwenta. Yamamoto, ang mga utang ng Angkan. Ngayon din, babayaran nyo lahat. Wala kang kapangyarihan. Ano pang hinihintay? Sugod. Ngayon na. Sampal para sa asawa ko. Pang-aapi ng pamumuno mo. Mga gawang iligal. Ikaw. Sampal para sa mga taga-Guangdong. Mga krimeng kasuklam-suklam. Halimaw na walang kaluluwa. Sampal para sa Angkan. Pagtataksil, kataksilan, kawalang puso. Awa. Binibining Chen. Nagsisisi na ako, Binibining Chen. Kung ipagkakaloob ninyo ang pangalawang pag-asa, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, upang maging Panginoon kayo ng Guangfu. Hindi na kailangan. Ipamahagi mo agad ang lahat ng yam. Lumayas ka sa Guangfu, at huwag nang babalik sa Hua magpakailanman. Bubuhayin kita. Gagawin ko. Aalis na ako ngayon din. Luoxi. Mamamatay siya agad. Yamamoto. Anong pakana mo? Pakana? Ang mga tauhan ko. Sasalakay sa Guangdong. Sumuko ka na, pakakawalan siya. Huwag magpapatalo, Chen. Palayain mo siya, at magkakagulo. Naka-hostage ang kayamanan niya. Pawang tumanggi siya. Mamamatay ako ba? Pagkontrol mo sa kanya. Hingal. Chen, pupuksain kita. Ikaw naglakas, patayin ako. Ang imperyo. Hahanapin kayong lahat. Lahat kayo. Mawawala. Matigas ang ulo hanggang huli. Walang pagsisisi kahit sa kamatayan. Ama. Ina, naway magpahina ang inyong kaluluwa. Sa walang hanggang kapayapaan. Ang tagapagmana na siksya ng Summer Group. Narito po Siksiyake. Itinagkakaloob ang 1,000 taong ginseng. Bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Young Master Chen sa pagkakabalik ng kumpanyang Chen. Dumating na si Chairman Tang ng Consortium Tang.
Young Master. Pagbati namin. Mabuhay ang pinakamayamang magnet ng Guangdong. Inihahandog ang tunay na obra ni Tang Yin. Ngayong ang pangkat ni Yamamoto ay lubusan ng nawasak. Ang Guangdong ay wakas ay magtatamasa ng kapayapaan. May emergency report, Young Master. Importanteng balita, mga natirang tauhan ni Yamamoto nakipagsabuatan sa mga puwersang isla. Balak lusubin ang Guangdong, sakupin ang Hua. Ano ang utos ninyo? Hatol. Mga taksil na naghimagsik. Mga manlilinlang sa sumpa. Mga mananakop ng Hua. Lipulin silang lahat.